Okay, so ayan, so we will tackle the human behavior and of course victimology. So from time to time I will call names to read yung tinatawag natin class na mag-re-recite. Okay? So let's continue. Okay, so dito muna tayo. First question agad. Si Victor. Victor, can you read? Sir Victor Binsurto, nandyan ka? Nandyan si Sir Binsurto? Wala. Okay, how about si nandiyan si Sir Robin? Sir Robin. Yes, sir. Okay, sir. Pakibasa, sir. Who is the person who kills three or more persons in three or more separate events? A. Serial killer. B. Spree killer. C. Mass murderer. D. Homicidal. Okay. Okay, so please answer. Okay, ang question natin, who is the person who kills three or more persons in a three or more separate events? Okay, again, ulitin natin. Who is the person who kills three or more persons in a three or more separate events? Okay, so ang i-focus nyo dito na i-highlight ninyo class kapag ganito ang tanungan. So dapat i-highlight niyo yung separate events. Okay? So kasi diyan yung focus niya eh. Yan yung kakaiba or yung common denominator. Okay, so actually ito yung notes ko class before nang nag-aaral pa ako, ay nung nagre-review pa ako nung sa human behavior. So dapat yung mga notes niyo na ginagawa diyan during review, huwag niyo yan itapon or huwag niyo ipahiram kasi sa inyo yan eh. Parang yan, parang kumbaga memory. Para may magamit rin kayo kapag, halimbawa, papasok kayo sa academe, papasok kayo sa service, lahat, pwedeng magamit pa rin yung mga notes niyo na Okay, so yeah. Okay na ba? Okay. So may sumagot ng majority. How about others? Sorry. What is your answer? Okay, nandito. Okay, who is the person who kills three or more person in a three or more separate events? May spree killer, may serial killer, ano ba talaga? Anong killer? Okay, what is your answer, class? Okay, ang sagot natin dyan, that is okay, that is letter A, serial killer, class. Okay, again, ulitin natin. Pag sinabi natin who is the person who kills three or more person, underline and one in circle, kills three or more persons in a three or more separate events. So that is a serial killer. Ulitin natin. Pag sinabi natin serial killer, that is a killing of three or more person in a three or more separate events. That is a serial killer. Pag sinabi naman natin spree killer, tandaan nyo lang, it is the killing of multiple victims. I-underline nyo yan in circle. It is the killing of multiple victims wherein nangyari yan over a relatively short span of time. Again, ulitin natin. Pag sinabi nating spree killer, that is killing of multiple victims in a short span of time. Of course, wala nang discernible pattern. Yun lang tandaan niyo. Pag sinabi nating spree killer, killing of multiple victims in a short span of time, yan yung tinatawag natin na spree killer. Kasi di ba ang serial killer, that is killing of three or more persons in a three or more separate events. Separate events yung class, ang serial. Ang spree naman, short span of time. Killing of multiple victims in a short span of time. Yan yung tinatawag natin na spree killer. Pag sinabi naman nating mass murderer or mass murder na tinatawag natin, that is the killing of four. Tanda nyo, yung word na four or more victims by one or few assailants within a single event. Single event naman ang ginamit niya dito. Nakuha ba? Ulitin natin. Pag sinabi nating serial killer, that is the killing of three or more persons in a three or more separate events. Ibig sabihin, iba't ibang pagkakataon yon. That is serial killer.
Ang spree naman, killing of multiple victims in a short span of time. Or ibig sabihin sa, ano yan, sa, ano ba, in just 30 minutes, may marami na siyang napatay. Okay, that is a spree killer. While ang mass murder naman, of course, four or more victims in a single event. Yes, Robin? Sir, paano po sir kung ano sir? Kung ang nabanggit po ay two or more victims within a single event. Kapag single event ang nabanggit niya, kapag single event ang nabanggit niya class, of course, ang isasagot niya na dyan is mass murder. Kasi pwede nilang palit-palitan to eh. Yung three or more or two or more and so on. So basta ang focus niya dito, yung pinaka-keyword niya. Kapag single event, mass murder yon. Kapag palitan niya naman dito, hindi multiple, sabihin niya three or more in a short span of time, spree killer pa rin yun. Kasi ganun ang gagawin nila sa board exam. Okay, mabuti tinanong ni Robin. So ganun, ganun class kapag halimbawa ganun, palit-palitan nila, basta hindi ka mawawala doon kapag alam mo yung pinaka-keywords or yung key terms or pinaka-focus ng discussion or ng topics. Hindi ka mawawala doon. Okay, tama yon. So ganito kapag sinabi niya in a single event, of course, mass murderer pa rin yan or mass murder ang tinatawag natin. Ulitin ko para mas summarize natin. Pag sinabi nating serial killer, that is the killing of three or more person in a three or more separate events. So ang focus nyo doon, separate events. While in the spree killer, that is the killing of multiple victims in a short span of time. Okay? While ang mass murder, that is the killing of four or more victims by single event. Of course, by one or a few assailants or yung ano natin, yung killer. So that is mass murder. Okay? Nakuha ba? Nasundan ninyo? Copy sir. Okay, sige, next. And of course, we have the genocide. Ang genocide class, that is the killing of a very, very large number of people from a particular ethnic group or nation. So yan yung tinatawag natin na genocide. Again, ang crime na genocide, that is the killing of a very large number of people from a particular or nanggaling sa ethnic group. So ang genocide class is tinatawag natin yan na international crime. So again, ang genocide, tinatawag natin yan na international crime. So meaning, ang pagpatay or kapag patayin mo class yung isang ethnic group or kumbaga people or ubusin mo sila yung isang tribo, ubusin mo sila, patayin mo lahat. That is a genocide. That is the killing of a very large number of people belonging to a cultural or ethnic group of a nation. So, ang genocide class, yan yung tinatawag natin na international crime. Ibig sabihin, kapag pinatay mo yung isang tribo, that is against the international law or it is against the world community or the international community. So, sino ngayon ang may jurisdiction over sa crime na genocide class? Again, sino ngayon? ICC. Okay, very good. So, ang may jurisdiction dyan sa genocide class ay hindi yung RTC o hindi rin ang CA or Supreme Court, kundi ang jurisdiction ng genocide class, yung mga genocide crimes na nakomit against the ethnic group or yung pagpatay sa isang grupo or ethnic group, papasok yan ngayon ang mapupunta yan sa ICC or yung tinatawag natin na International Criminal Court. Okay, again, the International Criminal Court kasi nga, ang nakomit mo na crime is against the international law. That's why ang genocide is, ang jurisdiction niya class, mapupunta yan sa ICC or the International Criminal Court na matatagpuan natin sa The Hague, the Netherlands. Okay, sa The Hague ng Netherlands class, yun yung tinatawag natin na ICC. Okay, again, ulitin natin. Pag na-encounter nyo or kapag nakita ninyo yung term na genocide, that is yan yung tinatawag natin class, the killing of a very large number of people belonging or particularly belonging to an ethnic group or a nation or an ethnic group of a nation, that is a genocide. Okay? May ano pa kayo? May question ba kayo about genocide? Wala. Nakuha na? Yes, sir. Okay, how about naman class? Ano naman yung tinatawag natin kapag halimbawa kung naibalitaan niyo during COVID-19 pandemic, 'di ba? 'Di ba sinasabi nila pero hindi naman napatutunayan
na ang COVID daw nanggaling sa China, 'di ba? Nanggaling sa China. Tapos during COVID na 'yon, yung sa peak ng COVID, okay, nung peak ng COVID, nagkakaroon ng violence kapag nakita nila yung mga Chinese or yung mga Asian na ang feature nila is Chinese, parang inaagrabyado nila, ina-assault nila. Ano naman ang tawag natin doon? Ano naman ang tawag natin doon kapag ganun? Halimbawa, during COVID, kapag makita nila yung maliit yung mata mo or ang picture mo is Asian or katulad ng Chinese, o di ba? Actually, hindi naka ano hindi exempted ang mga Pilipino kasi may mga ano, di ba? May mga Chinese na picture. Anong tawag naman natin doon, guys? Hindi yun genocide, ah. Yung kumbaga ina-assault nila, sinasaktan nila kapag nakikita sila ganun kasi sinisisi nila that sila daw yung may dala ng COVID. Okay, anong tawag natin doon? Hindi yun euthanasia. Anong tawag natin doon? Discrimination. Lumabas to sa exam last February. Lumabas sa board exam pala yung ano. Sorry, ang serial killer. Nice. Kapag lalabas ulit, dapat ano yun, mas maganda, 'di ba? Discrimination. Anong tawag natin doon? Wala akong nakitang tamang sagot. Okay, very good. That is racism? No. Nagsa-start yan sa letter H. Okay, very good. Kivaraloy and or past. Okay, so ang tawag natin dyan is hate crimes. Okay, again, ulitin natin. Hate crimes ang tawag natin dyan. Magkaiba ang hate crimes sa tinatawag natin na genocide. Okay, nakuha ba? Pag sinabi natin genocide, that is the killing of a very large number of people, particularly belonging to an ethnic group of a nation. While ang tinatawag natin na hate crimes, ibig sabihin, class, yung parang sinisisi ninyo sa isang lahi or sa isang grupo, then you resorted to violence that is what they call hate crimes. Ibig sabihin, ang hate is particularly dinideliver ninyo sa isang grupo or sa ethnic group or sa isang hindi ethnic, hindi particular ethnic. Ibig sabihin yung grupo ng tao, halimbawa nanggaling sa China or nanggaling sa Asia. So those are hate crimes. Ulitin natin ang kaibahan ng genocide at hate crimes kasi minsan na ano yan, nagkakabaliktad. Ang genocide, that is the killing of a very large number of people kung saan nanggaling sila from a particular ethnic group of a nation. Okay? So marami tayong ethnic group, di ba, sa Pilipinas. Then pag sinabi naman nating hate crimes, that is the violence, uh, may crime ba dyan, sir, sa blaming na yan? Yes, yun yung tinatawag natin na hate crimes. Okay, so hate crimes yan. Guys, actually, hindi yan siya a crime. It is only a term. Okay, it is only a term. Kapag inassault ka niya, of course, pwede mong kasuhan. Kapag pinatay, of course, another story. Okay, yun yung tinatawag natin doon. Pero of course, that is only a term. Ang genocide talaga, class, that is the act of killing. So, yun yung ikakaso. Ang may jurisdiction over that is the ICC or the International Criminal Court. Okay, so yun, guys. So, again, that is the genocide and hate crimes. May tanong pa ba kayo sa hate crimes and genocide? Wala na? Okay na ba? Okay na? Paki-confirm kung meron or wala. Very large number of people. Wala na? Wala na? Okay na ba? So, naintindihan nyo na ang genocide and hate crimes? Okay, so, ayan. Kapag ayaw niya sa'yo, hate crimes pa rin yon. Ano na yon? Ibang usapan na yun. Depende. Okay. Baka hate ka niya o hindi ka talaga niya gusto, di ba? Ganon. Kapag ayaw niya sa'yo. Zamboanga. Okay, I will be there in Zamboanga soon. Ayan, pakibasa naman ito si Giovanni. Giovanni, available ba si Giovanni? How about Angelo? Angelo?
Angelo Manulat. Rinig po, sir. Yes, loud and clear. What are violent acts directed toward a particular person or member of a group merely because the targets share a discernible racial, ethnic, religious, or gender characteristic? A. Genocide. B. Apartheid. C. Slavery. D. Hate crimes. Okay. So ayan, basahin ko din lahat kayo sumagot, class. So what are violent acts directed toward a particular person or member of a group merely because the targets share a discernible racial, ethnic, religious, or gender characteristic? Again, what are violent acts directed toward a particular person or member of a group merely because the targets share a discernible pattern, of course, when it comes to racial, ethnic, religious, or a gender characteristic. Letter A, genocide. Letter B, apartheid. Letter C, slavery. And letter D, hate crimes. Okay, what is your answer? Lahat magsagot. Okay, how about others? Only 15 ang sumagot. Okay, don't worry. Walang problema. Okay. So, ang sagot natin dyan, class, that is okay, that is letter D. Okay, that is hate crimes. Actually, nakaka-explain ko lang kanina. So, of course, makuha nyo na to agad. Okay, again? So, what are violent acts directed toward a particular person or a member of a group merely because the targets share a discernible pattern of racial, ethnic, religious, or gender characteristics? Of course, that is hate crimes. Kaya yung example ko kanina, yung during COVID-19 pandemic, di ba? Yung violent acts is directed toward a particular person or member of a group. Kasi nga, ano ba, kahit hindi naman Chinese, kapag kahit Malaysia naman siya, Filipina or Filipino or Pinoy naman siya, pero ina-assault pa rin nila kasi nga akala nila lahat ng Asian features, yan yung ano natin. Okay, so yan yung ano natin, yan yung kanyang tinatawag natin class na belong siya sa group or sila yung pinanggalingan ng ano victims. Okay, so bias crime. Okay, very good. Okay, bias crime ang tawag natin diyan. But of course, ang that is all kumbaga ang pinaka ano natin, ang pinaka famous na alam natin dyan is what we call hate crimes. Okay, so yan. Wow, thank you so much. Okay, okay na ba? Nakuha ba ninyo, class? Nakuha ba? Wow, thank you. So, Yes, sir. okay, next. Ano naman ang tinatawag natin na apartheid? Okay, so pag sinabi nating apartheid, it is the system of segregation or discrimination on grounds of race in force in South Africa in 1948 to 1991 class. So that is apartheid, that is only nangyari lang yan, particularly sa South Africa. Yung, of course, there is a discrimination on the grounds of race. Diba? Sa South Africa, katulad lang yan ng Pilipinas. Of course, hindi lang lahat na ano no, iisang tinatawag natin na grupo or halimbawa, hindi yan meron katulad din sa Pilipinas, merong mga Blaan, merong Muslim, merong Hiligaynon,
merong Ilocano, and so on. So sa Africa ay sa South Africa, nangyari yan yung apartheid na yan. That is the system of segregation on discrimination on grounds of race. Okay? In South Africa. 'Di ba kung nakikita niyo, may mga South African na ano sila, ang black color, yung kanilang putis. Meron naman yung parang mapuputi. So, yan yung system of segregation class na nangyayari doon in 1948 hanggang 1991, 'di ba? So, ang tagal, no? So, actually, hanggang ngayon meron pa rin yan kung ano ninyo, kung nagre-research kayo, meron pa rin yan nangyayari, yan, yung apartheid. Pero medyo konti na lang kasi, of course, there is a changes na nangyayari. So, apartheid nangyari yan sa South Africa. Okay, nakuha ba? Naka-class? Nakuha ba ninyo? Nandyan pa kayo? Yes, sir. Okay, sige, next. Okay, of course, pag sinabi nating behavior, that is an act which is observable or it is the manners of one's conduct. So yan yung tinatawag natin na behavior class. Again, pag sinabi nating behavior, it is an act which is observable, di ba? Kapag nakikahalubilo or nakahalubilo mo yung isang tao, so malalaman mo agad or ma-observe mo kaagad ang kanyang behavior. That is the manners of one's conduct. That is the behavior class. So pag sinabi naman nating human beings, of course, we are the human beings. That is, di ba, palagi yung na-encounter. Ang human beings, that is an intelligent social animals. Okay, that is an intelligent social animals daw. Nakakataas tayo sa hayop, tama? So we are human beings. Pag sinabi naman nating human behavior, that is the product of the mind. So that's why, di ba, pag sinabi nating psychology, that is the study of the mental processes or the what we call the human behavior. So that is the study of the mind. Okay. So yan yung tinatawag natin na human behavior. Okay. So again, ulit, pag sinabi natin human behavior, that is the product of the mind. Kasi di ba pag sinabi natin psychology, the study of mental processes or the human behavior. Pag sinabi naman natin the psychiatrist or psychiatry, that is the study of mental illness or the mental disease. That is the human behavior. Okay, so nakuha ba? Pag sinabi naman nating psychology, of course, the psycho or the mind, di ba? So that is the science that studies the behavior and the mental processes of a person. Okay, so or yung organization of thoughts niya. Ang personality naman, of course, you have the quality of a person. The character, kapag paano ba mabubuo ang character mo as a person? Of course, that is the combination of that is the combination of your qualities as a person. That is distinguishing any person or class of person. What is your character? Ano yan siya? Courageous. Ibig sabihin, kahit anong circumstances or anong pagsubok ang may encounter niya, okay, yan yung meron siyang strong character. Hindi siya agad-agad o hindi siya basta-basta mapapasuko. So that is a character. So ayan, sa inyo ba, ano yung character ninyo? Ano ba, mabilis ba kayong ma-depress? Mabilis ba kayong mauto? Okay, joke na. Okay, so yan yung character class. Pag sabi natin character, that is the combination of qualities that is unique to any person or class of person. So yan, okay. Then pag sinabi natin common sense naman, that is organization of thoughts, okay? So that is organization of thoughts. Malalaman natin na meron kang common sense kapag organized yung iniisip mo or kasi 'di ba kapag nagsasalita siya based on the situation, dapat angkop rin doon. Ibig sabihin meron siyang common sense, 'di ba? Tatawa siya, may patay na nga, tumatawa siya. Ibig sabihin walang common sense, no? There is no organization of thoughts. Or sa board exam, sinabi na wag muna ang instruction, do not write anything before wala pang instruction na sinasabi ang proctor. Ikaw naman nagsulat, ibig sabihin, wala kang common sense. Okay? So yan yung tinatawag natin ng common sense, organization of thoughts. Nakuha ba ninyo? Okay? Kaya i-check nyo class ha, baka wala kayong common sense kasi ang common sense under the human behavior,
that is the organization of thoughts or ideas, di ba? Ay, may common sense siya. Ibig sabihin, alam niya kung paano, ano yung sagot sa tanong na to, and so on. So, yan yung tinatawag natin, class, na common sense, organization of thoughts. Pag sinabi naman nating defense mechanism, ang defense mechanism, class, that is the way people react to frustration. Yan yung tinatawag natin na common sense. Again, pag sinabi natin common sense, that is the way people react to frustration. That is the defense mechanism. Okay, ulitin natin. Pag sinabi natin behavior, that is the act which is observable in a manner of one's conduct, that is behavior. Pag sinabi naman natin human behavior, that is the product of the mind. Ang human beings naman, of course, we are the intelligent social animals. Then ang psychology, that is the study or that is the science that studies the behavior and the mental processes of a person. Ang psychiatrist naman, of course, it study about the illnesses or the mental illness or the mental disease. Diba yan yung kaibahan nilang dalawa. Ang personality, that is the quality of a person, and ang character naman, that is the combination of qualities that is unique to any person or a group of person or class of persons. Then ang common sense, of course, that is the organization of thoughts or ideas. That is the common sense. Naka ba? Yes, Okay, sir. okay, so yan. Sir. Okay, next tayo. Okay. So, of course, na-encounter nyo na ang when it's a human behavior, yung Stockholm Syndrome, yung Lima Syndrome, and of course, the London Syndrome. So, ulitin lang natin. Pag sinabi natin Stockholm Syndrome or SS, that is the, of course, that is a behavior class. Ang Stockholm Syndrome, nangyari yan sa tinatawag natin na Stockholm, Sweden during the bank robbery. Again, ulitin natin. Pag sinabi natin Stockholm Syndrome, nangyari yan sa Stockholm, Sweden during the bank robbery na it was coined by Niels Bigerot, yung term na Stockholm Syndrome. Whereas, yung hostages ngayon, nakadevelop sila ng positive feelings towards their captors or yung mga hostage taker nila. Ulitin natin. Pag sinabi natin Stockholm Syndrome, ang mga hostages ngayon nakadevelop ng positive feelings towards their captors or towards their hostage takers. Kaya minsan, dito sa Stockholm Syndrome, instead na kakasuhan nila or instead na isusumbong nila, mas naiintindihan pa nila ang pinanggagalingan ng mga hostage taker. Kaya minsan, kapag na-resolve na, hindi na nila kinakasuhan or ayaw na nilang kasuhan kasi naiintindihan nila kung ano yung pinaghuhugutan ng mga hostage taker natin. Okay, that is the Stockholm Syndrome. Nakuha ba? While ang tinatawag naman nating Lima syndromes, nangyari yan, or syndrome rather, nangyari yan during the abduction of Japanese embassy in Lima, Peru in 1996. Okay, again, ang Lima syndrome, yan yung tinatawag natin na abduction of Japanese embassy in Lima, Peru, kung saan ang abductors naman, class, o yung mga hostage taker naman ngayon, ang nakadevelop ng sympathy or awa for their hostages. Ulitin natin, ang Lima Syndrome, nangyari yan during the abduction of Japanese embassy in Lima, Peru in 1996 kung saan ang hostage taker naman ngayon or yung mga abductors naman ang nakadevelop ng sympathy or positive feelings towards their hostages. So anong nangyayari dito, sir, sa Lima Syndrome? Ang nangyayari sa Lima Syndrome, class, basically, hindi nila pinapatay or pinapakawalan nila ang kanilang mga hostages. Okay, naaawa sila. Yan yung tinatawag natin na Lima Syndrome. Again, ang Lima Syndrome, nangyari yan during the abduction of Japanese embassy in Lima, Peru in 1996, kung saan ang hostage taker nakadevelop ngayon ng sympathy towards their hostages. Yan yung tinatawag natin na Lima Syndrome. Naintindihan? Then, pag sinabi naman nating London Syndrome, of course, that is the opposite ngayon ng tinatawag natin na Stockholm Syndrome. That is the opposite of Stockholm Syndrome kung saan ang ating abductors ngayon or yung ating tinatawag natin na hostage taker
Instead of developing positive feelings, ang na-develop class is harmful and negative feelings. So again, ulitin natin, ang London Syndrome, nakadevelop ngayon ang mga hostage taker or yung mga captor ay yung ang mga abductors natin ng harmful and negative feelings towards their hostages. Kung saan class, nagre-resulta yan minsan na papatayin nila ang kanilang mga hostages. Okay, nakuha natin? Yan yung tinatawag natin na London Syndrome. Ulitin ko para mas maintindihan niyo ulit. Pag sinabi natin Stockholm Syndrome, nangyari yan sa Stockholm, Sweden during the bank robbery. So ang Stockholm Syndrome class, tandaan niyo, ang nag-coin yan is si Niels Bigerot. Kung saan class, ang mga hostages ngayon nakadevelop ng positive feelings towards their captors kung saan instead na kakasuhan nila or instead na manlaban sila, hindi sila nanlaban. Or naiintindihan nila kung saan nanggagaling yung mga hostage taker. Or ano yung pinanggagalingan. Okay, bakit nang hold up sila or bakit nagkaganon. Okay, yan yung Stockholm Syndrome. Pag sinabi naman nating Lima Syndrome, ang Lima Syndrome nanggaling yan or nangyari yan during the abduction of the Japanese embassy in Lima, Peru, kung saan ang mga hostage taker nakadevelop siya ngayon ng positive feelings towards their hostages. Kaya minsan, pinapakawalan nila or hindi nila pinapatay. Okay, that is Lima Syndrome. Ang London Syndrome naman, ang hostage taker ngayon, nakadevelop ngayon ng harmful and negative feelings towards their hostages. Kaya minsan, pinapatay nila ang kanilang mga hostages. Naiinis sila. Okay, that is the London Syndrome. So, naintindihan na? Naintindihan na class? Okay na ba? Wala nang ano? Okay, sige. Okay. So, of course, meron tayong mga tinatawag sa human behavior class. Kasali din dyan yung tinatawag natin na mga sexual deviation. Kasi di ba, of course, kapag meron ka nito, there is a problem when it comes to your thinking or sa utak mo. Okay, halimbawa, erectile insufficiency. Ang erectile insufficiency, ibig sabihin nun, is impotent or no erection. That is, erectile insufficiency, ibig sabihin impotent or no erection. Pag sinabi naman natin premature ejaculation, that is the release of semen is very soon or too soon. Okay, so yan yung tinatawag natin na premature ejaculation. Ang retarded ejaculation naman, of course, that is the opposite one. That is the slow release of semen. Okay, so ang tagal. Ang arousal insufficiency, of course, there is no excitement. Ang orgasmic dysfunction, no contraction of the vagina. And of course, pakibasa ulit sino nga na. Kasi hindi naman kailangan i-explain yan. So, understandable. Robin, pakibasa ulit yung 5 na to. Erectile insufficient. Pa-explain na rin. Ah. Sige. Okay. Oh. Erectile insufficiency, impotent, no erection, and premature ejaculation. It is the release of semen too soon. And retarded ejaculation is it is the slow release. And arousal insufficiency, no excitement, and orgasmic dysfunction is no contraction of vagina. Okay. So again, ulitin natin. Pag sinabi natin erectile insufficiency, ibig sabihin impotent or no erection. Ang premature ejaculation, the release of semen is too soon. Retarded naman, kabaliktaran ng premature, the slow release of semen. While ang arousal, insufficiency, no excitement, orgasmic dysfunction, no contraction of the vagina. Okay, ang homosexuality, of course, that is sex with the same sex. Yung female to female, male to male, that is homo. Kasi ang homo is one. Ibig sabihin, same or one sex or gender. Okay, yan yung homosexuality. Ang transvestism class, I'm sure na-encounter niyo yung term na transvestism from the word itself, from the root word yung tinatawag natin na transgender, di ba?
Ang transvestism, that is what we call the cross-dressing, okay? Kasi kung saan ang babae, ang sinusuot niya is panlalaki, that is transvestism. Ang lalaki naman, instead na suotin niya yung panlalaki, ang sinusuot niya na damit is pambabae. Kaya tinawag natin yan na transvestism or cross-dressing. Ang fetishism, of course, that is the sexual desire for an object or body part. What is your fetish, di ba? So, halimbawa, sa kamay, di ba? So, yan yung tinatawag natin na fetishism. Then, pedophilia, of course, that is the sexual desire towards children or yung minor. Yun yung tinatawag natin na pedophilia. Pag sinabi naman nating bestiality, that is sa animals, okay? That is sex with the animals. Yan yung bestiality. Pakibasa ulit si iba naman, si Jeffrey Banyasya. Yes, sir. Homosexuality, sex with the same sex, transvestism, cross-dressing, fetishism, sexual desire for an object body part, pedophilia, sexual desire with children, bestiality, sex with animal. Sir. Okay, so thank you. Okay, so next tayo, ang autosexual, of course, that is the masturbation or self-abuse. Ang gerontophilia, of course, that is a sexual desire towards an older person. Ang necrophilia naman, that is sexual feelings towards the dead bodies. Incest naman, this is sexual intercourse within closely related. Okay, so yan yung tinatawag natin na. And then, ang satyriasis, that is the excessive, yung sobra-sobra, or abnormal sexual craving sa lalaki. So, ang tanda nyo dyan na keyword class para hindi kayo magkamali between satyriasis and nymphomania is SM. Again, satyriasis, that is excessive or abnormal sexual craving towards male. Ang sa nymphomania naman, that is the excessive sexual desire towards the female. Lumabas yung incest. Lumabas nung February class, February board daw yung incest, that is the sexual intercourse within the closely related or close blood relation. Okay, pakibasa ulit. Sino ba yun? Si Feliciano Russell. Si Feliciano, nandyan ba? Ay, how about Kilon? Si Kilon. Kilon ba? Tama ang pag-pronounce? Yes, sir. Sige. Okay, sir, pakibasa. Autosexual, masturbation or self-abuse, gerontophilia, sexual desire, older person, necrophilia, sexual feeling, dead bodies, incest, sexual intercourse, closely related blood, satyriasis, excessive or abnormal sexual craving, male, nymphomania, excessive sexual desire, female. Okay, thank you. Ayaw gumana ng mic ni Feliciano. Okay, so ayan, ulitin natin ang autosexual, that is known as masturbation or minsan tinatawag rin yan as a self-abuse. Ang gerontophilia naman, that is the sexual desire towards an older person. Ang necrophilia, that is the sexual desire or that is the sexual feeling towards the dead bodies. Ang incest naman, that is the sexual intercourse within close blood relation or closely related. Ang satyriasis, tandaan nyo lang dyan na acronym class, is SM. That is the excessive or abnormal sexual cravings towards male. Ang sa babae naman, tinatawag natin yan na nymphomania, excessive sexual desire towards yung females, o mga female. So yan, SM and nymphomania. Okay? Next slide. Okay. So ang exhibitionism naman or exhibitionist, authoritism. Authoritism. Hindi ko na encounter yung authoritism. Tingnan ko mamaya, Sir Jeffrey, kung same lang siya. Ang pagkakalam ko ay baka another words. Mamaya i-check ko kung same. Pero ang familiar na ako sa autosexual,
self-abuse or masturbation. Ayan. Okay, so tingnan na natin mamaya kasi first time ko na-encounter. Baka nga. Okay, tingnan na natin. Okay, so maganda yun. Baka first time ko na-encounter. Okay, so yan. Exhibitionism, of course, that is exposing some private parts or minsan tinatawag na exhibitionist. Okay, ayan, lagyan mo lang ng letter T, exhibitionist. Next tayo. Pag sinabi nating sadomasochism, of course, that is combination of two class. Okay, that is the active and the passive, di ba? Yung sa 50 Shades of Grey. So ang active class, yung lalaki sa sadism, ibig sabihin na satisfy ang kanyang sexual cravings kapag saktan niya muna ang babae. So siya yung si sadism, active siya. Ang passive naman, yung babae, kumbaga mas gusto niya sinasaktan muna. That is masochism. Combination ng dalawa. So sadomasochism or yung active, that is sadism. Ang passive naman, masochism. Okay? So yan, sadomasochism. Okay. Algolania. Yes, algolania. Tama, very good. Next, of course, pag sinabi nating sodomy, okay, ang sodomy, yan yung tinatawag natin na that is the anal sex, okay, sodomy. Pag sinabi nating partialism, partial, that is the sexual libido on any part of the body of your sexual partner. Then frotage naman, that is rubbing the object or your body or your body parts next to the person. Ano ba, nung nakasakay ka sa jeep or sa bus. Correct. That is frotage class. Okay? So, sige, pakibasa nga ulit dito si gusto ko marinig yung boses ng iba. Si Anthony Valencia. Anthony, nandyan si Anthony. Morning, Coach. Sige, good morning. Taga saan si Anthony? Taga saan ka? Tantangan, Coach. Tantangan. Sige, sige. Exhibitionism. Exposing some private parts. Sadomasochism. Active. Sadism. Passive. Masochism. Sodomy. Anal sex. Partialism. Sexual libido on any parts of body of sexual partner. Footage. Rubbing object or body parts. Okay, ano yung nagawa mo na dito? Joke lang. Meron ba? Okay. So, ayan. Sige, wag mo na sagutin. So, again, una, we have the exhibitionism that is exposing some private parts. Sadomasochism, dalawa yan, combination ng dalawa. Ang active, that is the sadism, yung nagbibigay ng pain. While ang passive naman, yun yung tumatanggap ng pain. That is sadism. Masochism rather. While ang sodomy, that is the anal sex, ang partialism naman, that is the sexual libido on any part of the body of your sexual partner, and frotage naman, that is the rubbing object or body parts. Okay, so yan. Okay, so next tayo. Okay, so next, of course, we have the voyeurism. Ang voyeurism, of course, kanatawag natin yan na peeping Tom. So that is, peeping Tom kasi class, it is clandestinely or secretly watching people having sex. Or clandestinely or secretly watching people undress, yung nakahubad, lalaki man yan or babae, tinatawag natin yan class na voyeurism. Again, ang voyeurism, tinatawag natin yan minsan na peeping Tom or that is clandestinely watching people having sex or clandestinely watching people undress. Okay, lalaki man yan or babae. So that is voyeurism. Naka ba? Pag sinabi nating scoptophilia, that is the sexual pleasure by looking, that is scoptophilia. Ang triolism naman, that is the or trio, di ba? Threesome, sexual intercourse at of course composed of three persons. Triolism. Ang pluralism with many partners. Then of course yung donuanism, that is the sex with many women. Okay? So mas marami, no? So ulitin natin ang voyeurism, peeping Tom, or clandestinely watching people having sex, or
clandestinely watching people naked or undressed. That is voyeurism. Ang scoptophilia, that is the sexual pleasure by looking. While ang triolism naman, that is trio, of course tatlo, three-person, pluralism, sex with many partners, and donoanism naman, that is sex with many women. Crime din ba yan, sir, ang voyeurism? Ang voyeurism class, of course, meron tayong special law when it comes sa voyeurism, di ba? We have the anti-photo and video voyeurism. Halimbawa, kinunan mo yung isang tao na nakahubad or yung video, kinunan mo ng video without the permission of that person. Of course, makakasuhan ka ng anti-photo and video voyeurism class. Once you posted it online, tapos halimbawa, meron kayong video ng partner mo, tapos pinost mo sa social media or online, tapos walang permission ng isa sa inyo, so that is baka kasuhan ka ng anti-photo and video voyeurism. Dapat kapag nag-post kayo, may consent ng bawat isa. Okay, nakuha ba? Okay, so dapat okay, so dapat alam nyo yung anti-photo and video voyeurism. Okay, so of course, ang voyeurism, that is a sexual deviation or halimbawa may sakit ka sa pag-iisip siguro. Okay, yung clandestinely watching people having sex. Okay, pakibasa ulit. Si Martin. Nandyan si Martin, wala. Good morning, Coach. Good morning. Pakibasa ulit. Voyeurism, peeping Tom, clandestine watching people having sex. Scoptophilia, sexual pressure by looking. Triolism, sex three-person. Pluralism, sex with many partners. Donoanism, sex with many women. Okay. So again, ulitin natin. Pag sinabi nating, pag sinabi nating voyeurism, of course, that is the, what we call the peeping Tom, or secretly watching people having sex, or secretly watching people undressed or naked. So that is voyeurism. Pag sinabi nating scoptophilia, that is the sexual pleasure or sexual cravings towards or by looking. Ang triolism naman, that is a sex with three-person, kaya nga tinatawag natin na triolism or threesome. Ang pluralism naman, that is sex with many partners. And donoanism naman, that is sex with many women. Okay? So yan yung tinatawag natin. Okay, so yan. Nakuha ba? Yes, sir. Okay, good. Okay, so yan. So then of course, we have the Durham rule. Okay, pakibasa, what is Durham rule? Sige, Sir Robin, pakibasa. Durham. Durham rule, it is accused is not criminally responsible if his unlawful act is the product of mental disease or mental defect. Okay, again, pag sinabi nating Durham rule, it is an accused. If the accused is not criminally responsible, if his unlawful act is the product of the mental disease or the mental defect. Okay, again, ulitin natin ang Durham rule class. The criminal or the accused is not criminally responsible. Ibig sabihin, hindi siya makukulong or is not criminally liable if yung kanyang action is the product or is it the product of the mental disease or the mental defect. Ulitin natin, ang Durham rule, the person or the criminal or the accused is not criminally liable or not criminally responsible kapag yung action niya is the product of mental disease or the mental illness. Ano ba, may sakit siya sa pag-iisip or may problema sa pag-iisip, of course, he is not criminally responsible or is not criminally liable. Yan ang tawag natin dyan is the Durham rule. How about naman McNaughton rule? Pakibasa si Thea. Thea? Nandito si Thea. Nakita ko yung kanya si Thea. Good morning, sir. Okay, pakibasa ng McNaughton rule. McNaughton rule. Rule of intelligence in criminal case person is exempted to a crime committed if does not know right from wrong.
Okay. So, ang McNaughton rule class, parang ano lang yan sila eh. Parang connected yan sila dalawa. Yung Durham rule at McNaughton rule. So, ang McNaughton rule, that is the rule of intelligence, kung saan ang person or the accused is exempted to a crime if he or she does not know, okay, the right from wrong. Okay, yan yung tinatawag natin na McNaughton rule. Again, ulitin natin ang McNaughton rule. The person is exempted to a crime if he or she is committed, okay? Kapag hindi niya alam yung mali sa tama, yan yung tinatawag natin na McNaughton rule. Again, ulitin ang pag-agos sinabi nating Durham rule, the accused is not criminally responsible if his unlawful act is the product of the mental disease or the mental defect. While ang McNaughton rule naman, that is the rule of intelligence, kung saan the person is exempted kapag hindi niya alam yung ginagawa niya, okay, does not right or does not know the right from wrong. Okay, yan yung tinatawag natin na Durham rule and the McNaughton rule. Nakuha? Okay na? Yes, sir. Then, of course, pag na-encounter nyo yung term na psychosis, okay, psychosis, nanggaling yan sa term na psyche. Pag sinabi natin psyche, di ba, or psycho, di ba, ibig sabihin nun, mind and soul. And osis naman, ang osis, yung O-S-I-S, that is for of abnormal condition. So, meaning, ang psychosis class, that is the abnormal condition of the mind. Tandaan nyo, pag sinabi natin psychosis, nanggaling yan sa psyche or for mind and soul. Ang osis naman, that is for abnormal condition. So, ang psychosis, that is the abnormal condition of the mind. Okay, psychosis. Nakuha? Nakuha ba? Okay na. Next, pag Yeah. sinabi neurosis, kapag na-encounter nyo yung term na neurosis, that is a class of functional mental disorder kung saan without their disorganization of personality or loss of contact of reality. Without disorganization of personality or loss of contact of reality. Medyo ano pa siya, hindi masyadong malala. But of course, it is a class of functional mental disorder. Dito naman, of course, pag sinabi natin conflict, ang conflict class, that is a stressful condition, di ba? Kahit mag-conflict lang nga yung schedule mo, di ba? There is a stressful condition kung saan the person must choose between incompatible or contradictory alternatives. Ibig sabihin, mamimili sa ngayon sa dalawa kung ano yung i-prioritize niya. Then, of course, yung dalawang choices na yon, okay, yung choices niya, ang pipiliin niya na isa, dapat alam niya yung maging consequence doon. Kaya tinawag natin na conflict yan. Again, ulitin natin. Pag sinabi natin conflict, that is a stressful condition kung saan the person must choose between incompatible or contradictory alternatives. Kung saan yung dalawa na yun. So dapat, kapag pinili niya yung isang choices or choice, dapat alam niya yung magiging consequence ng kapag hindi niya pagpili sa isang choice. That is conflict. Naka ba? Stressful condition. Then pag sinabi natin coping mechanism, of course, that is the way people react to frustration. Again, pag sinabi natin coping mechanism, that is the way people react to frustration. Tanda niyo, every person has different ways of reacting to frustration. That is coping mechanism ang tawag natin doon. Again, ang coping mechanism, that is the way people react to frustration, that is coping mechanism. That every person has different ways of coping up with frustration. 'Di ba? Kaya wag mo sabihin na maliit lang 'yon, bakit ka umiiyak, or ganito lang 'yon, bakit ka ganito ganyan. So, kasi nga iba-iba yung coping mechanism ninyo. That is the way people react to frustration. So again, that is coping mechanism. So again, ulitin nyo kasi may ano yan, that is the way people react to frustration. Coping mechanism. Then ang frustration tolerance naman, that is the ability to withstand frustration. Okay, ibig sabihin na kung gaano ka-strong or gaano ka kumakapit. That is frustration tolerance.
without developing inadequate mode of responses. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang problema mo, hindi ka basta natitibag or na nababother, or 'di ba? That is frustration tolerance. Okay, that is the ability to withstand frustration without developing inadequate responses. Yan yung tinatawag natin na mga terms natin. Makibasa ulit si Vicente Jeric. Vicente Jeric, makibasa. Yes, sir. Sir. Sige. Neurosis is a class of functional mental disorder without organization of personality or loss of contact of reality. Conflict, stressful condition, person choose between incompatible or contradictory alternatives. Coping mechanism, way people react to frustration. Frustration tolerance, ability to withstand frustration without developing inadequate mode of responses. Again, pag sinabi natin neurosis, of course, that is the class of functional mental disorder without the disorganization of personality or yung loss of contact to reality. Pag sinabi naman natin conflict, of course, tandaan nyo kapag na-encounter nyo sa human behavior, kapag conflict, of course, this is a stressful condition kung saan the person must choose between incompatible or contradictory alternatives. Kung ano yung magpipili niya, of course, dapat alam niya or ready siya sa consequence na yun. What is this conflict? Pag sinabi naman natin coping mechanism, that is the way people react to frustration. That is coping mechanism. Pag sinabi natin frustration tolerance, that is the ability of the person to withstand frustration without developing inadequate mode of responses. That is frustration tolerance. Nakuha ba? Okay, let's proceed now on the next slide. Actually, naano ko na to. Ulitin natin. Si Tons. Sino si Tons? Nandyan mo si Tons. Yes, sir. Okay. Pakibasa. It is an established usages and practices carried on by tradition that have obtained the force of law. A. Custom. B. Tradition. C. Courtesy. D. Ceremony. Okay, so sige, what is your answer, class? Okay, so ayan. It's an established usages and practices carried on by traditions that have obtained the force of law. So ang focus natin dito is the force of law. So what is your answer? We already discussed this one. Dapat walang magkamali. So again, ulitin natin. It is an established usages and practices carried on by traditions that have obtained the force of law. Custom. Okay, custom, tradition, or ceremony, or courtesy. What is your answer, class? Okay, again, ang sagot natin dyan, okay, that is letter. That is letter A, custom. Okay, so may nagkamali ba? So again, pag sinabi natin custom, that is an established usages and practices carried on by traditions that have obtained the force of law. Pag tinawag niya naman pag sinabi niya naman, it is an established usages and practices carried on by traditions that is carried on that have obtained by unwritten law. Kapag unwritten law, that is tradition naman ang isasagot ninyo dyan. Okay? So yan. Okay, tradition. Okay, next time. Dito naman. Bakit nakapunta dito? Hindi pala ito kasali dito. So, bakit sa iyo dito? Wait lang, class.
kasi. Okay. Okay. So, skip lang natin to kasi na-combine ko lang dito. Ito na lang. Ay, wait lang. Bakit dito nakalagay? Okay, so wait lang. Okay, ang question natin, sagot, it is the most tolerated way of handling frustration. Again, what is the most tolerated way of handling frustration? Letter A, defense mechanism. Letter B, direct approach. Letter C, detour. Letter D, withdrawal. Okay, what is the most tolerated way of handling frustration? Letter A, defense mechanism. Letter B, direct approach. Letter C, detour. And letter D, withdrawal. Defense mechanism. Iba-ibang sagot ninyo ah. May direct approach, may defense mechanism. Okay, so ang iba. Okay, again, what is the most tolerated way of handling frustration? Approach, ibig sabihin, haharapin mo yung problema. Okay, that is the direct approach. Ang detour naman, ibig sabihin, instead of course, bigyan ng solution yung problem. So, maghahanap ka pa ng another alternative na way, di ba? So, that is the detour. Okay, so of course, that the most tolerated way of handling frustration is the true defense mechanism. Okay, that is defense mechanism. Okay ba? Paki-off muna ng microphone ng iba. Off. Okay, so yan. Next tayo. Of course, nasagot na natin kanina. Tradition is unwritten law, custom is by force of law. Okay, dito naman. Pakibasa si Amar Makadato. Amar Makadato, nandyan ka. Okay, Yes, sir. This is an abnormal mental condition whereby
a person performs an act while sleeping? Letter A, somnambulism. Letter B, mesmerism. Letter C, somnolentia. Letter D, delirium. This is an abnormal mental condition kung saan a person performs an act while sleeping. Letter A, somnambulism. Letter B, mesmerism. Letter C, somnolentia. And letter D, delirium. What is that? Okay, so ayan, what is your answer? Okay, ang sagot natin dyan, um, mhm. An abnormal mental condition whereby a person performs an act while sleeping. Of course, ang sagot natin dyan, very common, no? That is somnambulism. Okay, letter A. Or di ba, somnambulism. Ano yung other term ng somnambulism? Ano yung other term for somnambulism? Walang sumagot, ah. Narinig ba? Again, what is the other term for somnambulism? Noctambulism ba, sir? Hindi. Nagsa-start rin sa letter S. Sleeping. Sleepwalking. Sleepwalking. Okay? So yan. Again, pag sinabi natin somnambulism, that is also known as sleepwalking. Okay? So sleepwalking class. Okay? So ayan. That is the other term, yung sleepwalking. Somnambulism. Okay, next tayo. Nakuha na? May question dito? Sa sleepwalking or sa somnambulism? Wala na? Okay, next. Wala na, sir. Okay, dito naman, pakibasa. Bakit wala akong narinig na nagbabasa yung sa babae? Si Jelizabeth. Jelizabeth. Ang ganda na pangalan niya. Valye ba? Jelizabeth? Valye? Nandyan siya. Si Jelizabeth? Wala. Or baka hindi available yung microphone. Sige, maghanap tayo ng iba. Si Lester. Lester? Sir. Sir, sige, pakibasa. Sir, naririnig po ba? Yes, loud and clear. A personal disorder characterized by a... Nawala. Nawala siya? Sige, maghanap na lang tayo. Si ano na lang, si, naputol daw. Ay, maingay daw. Sige, okay lang. Si Ave, nandiyan si Ave. Wala. Sige, Sir Robin na lang. Pakibasa, Sir Robin. Personality disorder characterized by an inability to form social relationships and can be classified as loners. Is it A, paranoid personality, B, schizoid personality, C, dependent personality, or D, borderline personality? Okay, so a personality disorder characterized by an inability to form social relationship or hindi siya makarelate sa iba and can be classified as loners. Okay, letter A, paranoid personality. Letter B, schizoid. Letter C, dependent. Letter D, borderline personality. Ay, naka-duty pala si Sir, sorry. Okay lang, Sir. Okay. Schizoid.
Ay, sorry. Okay, again, pag sinabi, ano na natin, okay na ba? So again, it is a personality disorder characterized by inability to form social relationship and can be classified as loners. So ang sagot natin dyan, that is letter B, schizoid personality. Kasi ang paranoid naman, of course, that is suspiciousness or palaging nagsususpetsa, no? That is the paranoid. Parang wala naman, pero feeling niya parang meron. That is suspiciousness or paranoid personality. Pag sinabi naman nating borderline personality class, kapag nasa borderline personality ka, ibig sabihin you are impulsive or you are unpredictable. Hindi mo alam or hindi nyo alam ang next move niya or hindi mo alam ang naiisip niya. So that is a borderline personality. Again, yung mga loners, tinatawag natin yan na schizoid or schizoid personality, or that is the inability to form bonds or to form relationship with other people in their community. Nakuha ba? So again, ang paranoid, suspicious, and borderline, impulsive, or they are unpredictable. Okay. So dito naman tayo. In psychotic theory, class, this is the last question before tayo mag-break muna. Gusto ko sino yung magbabasa nito? Si TL, si TL. Team leader ba to? Or si Joseph Rodriguez. Joseph Rodriguez, nandyan ba? Ako na lang sir. In a psychoanalytic theory, the unconscious wish for death is called eros aminos thanatos logos. Okay, in psychoanalytic theory, the unconscious wish for death is called. Again, in psychoanalytical theory, the unconscious wish for death is called. What is that? Okay, in psychoanalytical theory, the unconscious wish for death is called, that is, okay, of course, ang sagot natin dyan, that is thanatos. Balik na natin. That is letter C, thanatos class. Ang sagot natin, that is thanatos, that is the unconscious wish for death. How about naman yung, yung eros naman class? Ano tawag naman natin dyan? Eros. Okay. Drive of life or life instinct. Okay, so very good. Or 'di ba ang thanatos or ang eros minsan love, or of course that is the drive or life instinct. How about naman yung animus class? Animus. What is animus?
Let's start sa letter S. What is animus? What is that? Okay, spirit. Okay, very good. Pag sinabi nating animus, that is spirit. Of course, pag sinabi nating thanatos, that is death, instinct. Di ba kapag malalaman mo, kapag mamamatay ka na, there is a signs, di ba? So that is thanatos. Ang eros naman, of course, that is love or that is life instinct. Animus naman, that is your spirit. Okay, this person, that is so ang sagot natin in psychoanalytical theory, the unconscious wish for death is called the thanatos, letter C. So tandaan niyo class, our height is generally determined by our father, while our mother determines our body shape and emotional intelligence. Kasi children are more likely to inherit intelligence from the mother because intelligence genes are located on the chromosomes of X. One of the first studies in this area was conducted in 1984 at the University of Cambridge, followed by many other over the years. Okay, again, ang height and features, di ba? While the body shape and emotional intelligence namamana sa mother. Okay, so ang intelligence namamana sa mother kasi saan matatagpuan? Ang intelligence sa X chromosomes. Okay, na matatagpuan sa mother. Okay, so of course, yan. Yan. Then mamaya, we will continue class on the concept of victimology. So madali lang naman ang victimology class. So actually matapos na natin half day ang human behavior. Then of course mauulit rin natin yan sa mga susunod pa na discussion natin. So mamaya, we will discuss the concept of victimology. So actually konti lang yung lumalabas sa victimology, minsan wala pa nga. Mostly sa behavior. So ayan, madoble lang natin ang behavior natin para makapunta na tayo sa ibang areas of study. Okay, so ano muna tayo? Mag-break. Babalik kayo ng 10:30. Okay, so same link. So tanda